Kaya ang My Hero Academia Chapter 405 ay sa wakas na ilabas, at dito, ating masasaksihan ang pagpapakilala ni Bakugo sa buong mundo bilang isang hero, pati na rin ang pagpapakilala ng tunay na final boss sa mundo ng My Hero. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 405 na pinamagatang Final Boss. Ang chapter na ito ay nagsimula kay All Might na kinakausap si Sir Knight ay sa isang puting background kung saan ang dating sidekick ay ipinaalam kay All Might at sa atin na ang nakakatakot na katapusan na kanyang nakita ay dapat nang nangyari kanina. Kinukumpirma na matagumpay na binago ni All Might ang kanyang kapalaran, at napanatili ang kanyang pangako kay Midoriya. Pagkatapos na marinig ito, si All Might ay nagsimulang ngumiti at nag-joke tungkol sa kung paano siya nabigo, dahil ang tungkulin ng isang guro ay magpasa para ang kanilang mag-aaral ay mangunak pero sinabi ni Sir Knight ay sa kanya na ito lamang ay isang comic book na archetype. Para sa kanila, ang mga hero ay tunay na tao, at ang tunay na tao ay hindi madaling mamatay. Pagkatapos ang vision na ito ay natapos, habang ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan makikita natin si Bakugo na hinahawakan si All Might, ginagamit ang kanyang explosion na quirk para makababa sa malapit na gusali, habang ang lahat ng tao sa mundo ay nagsimulang makilala siya sa nakaraang mga pangyayari. Katulad ng sports festival at ang pag-atake ng League of Villain, ito din ay napaka-cute na sabihin na nanunood din dito sina Mahoro at Katsuma, ang dalawang bata na mula sa The Heroes Rising movie na parehong isinigaw ang Bakugo sa kanyang paglitaw. Kaya ito ay opisyal na sabihing ang mga movies ay canon, hindi ba? Literal nilang kinumpirma na ang mga bata ay nakilala si Bakugo. Pagkatapos nilang makarating sa gusali, tinanong ni All Might ang bogbog sarado at dugwang si Bakugo kung siya ay ayos lamang, na agad namang ibinalik ng Explosion Hero ang parehong tanong sa kanya. Bagaman sa sandaling sinabi ni Bakugo ito, siya ay agad na nagsuka ng dugo na nagdulot para si All Might ay magpanik. Gayunpaman, habang ang isang kulay silver na nagmumukhang sinulid ay lumabas sa dibdib ni Bakugo, ito ay mabilis na naipahayag na ang source ng pagsuka ni Bakugo ng dugo ay walang iba kundi si Edgeshot na inaalis ang lahat ng excess na dugo sa loob ni Bakugo. At kung sakaling kayo ay nagtataka, tama si Edgeshot ngayon ay isa na lamang sinulid, siya ay napakaliit. Pagkatapos na lumabas sa dibdib ni Bakugo, ang natitirang bahagi ni Edgeshot ay ipinaalam din sa atin na habang ginamit niya ang kanyang sarili para ayusin ang nabaling buto at ang na-injure na organs ni Bakugo, siya pa rin ay nakakaramdam ng malubhang pananakit sa procedure, at sa katotohanan ang kanyang katawan ay wala sa anumang kondisyon para lumaban. Pero ang kanyang sagot sa testamentong ito ay si Bakugo ay sumagot lamang ng ngiti sa kanyang mukha na alam ang kondisyon ng kanyang katawan, at pinasalamatan si Edgeshot sa pagpahintulot sa kanya para magpatuloy na mabuhay. Pero sa kabila ng ginawa ni Edgeshot para may ayos ang katawan ni Bakugo, inamin niya na hindi siya ang muling bumuhay sa hero. Ito ay lumilitaw na pagkatapos niyang may ayos ang katawan ni Bakugo, si Edgeshot ay walang sapat na enerhiya para muling mapatibok ang kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang butil na pawis ang naihalo sa bloodstream ni Bakugo na nagdulot para sumabog, dahilan para ang puso ng hero ay muling tumibok. Para sabihin ang sinabi ni Edgeshot, ang aking ginawa lamang ay i-connecta ang mga bahagi sa tamang lugar. Ang quirk na iyong pinalakas sa mga nagdaang taon ang nagpabalik sa iyo. Sa paliwanag na ito, ang kanyang muling pagkabuhay ay nakumpleto, at si Bakugo ay naghahanda ng bumalik sa battlefield. Nakakatuwa niyang sinabi kung paano siya ay walang ideya kung sino yung kumikinang na bata na humahawak kay All Might kanina. Ipinalagay lamang niya na ito ay si All For One bago niya putulin ang kanyang mga kamay. Si All Might na nananatiling hindi makagalaw mula sa quirk ni Stain ay kinumpirma na ang bata mismo ay si All For One, at hiningi kay Bakugo na lumapit sa kanya. Pagkatapos na lumapit si Bakugo kay All Might, habang sinabi ni All Might na ito ay nasira, pero ito ay at least magsisilbi bilang isang Splint Great Explosion Murder God Dynamite, habang inaabot ang support item na nakaraang sinira ni All For One. Pagkatapos na matanggap ang regalo na ito mula kay All Might, tiningnan ni Bakugo ang support item, at habang tinitingnan niya si All Might, siya ay nagbigay ng isang matapat na taos-puso at wholesome na ngiti. Isang bagay na ginawa ni Bakugo na hindi natin kailanman nakita sa kabuuan ng buong serye. Si All For One ngayon na galit ay tinitingnan ang direksyon kung saan nasaan si Bakugo, pero mabilis niyang sinabi na ang pagpunta sa kanya ay magiging isang kawalan ng oras.
Sa ngayon, ang kanyang pangunahing layunin ay ilipat ang kopya ng kanyang quirk kay Shigaraki, pero sa sandaling si All for One ay tumalikod, ang kanyang galit ang tumake over sa kanyang katawan habang ang pag-flash ng lahat ng heroes na lumaban sa kanya sa digmaang ito ay lumitaw sa kanyang isipan, at inisip niyang ang hangin ay dapat na umiihip sa kanyang paraan. Sa sandaling ito ng pag-aalinlangan, si Bakugo ay lumitaw at isinigaw kay All for One na ako ang iyong final boss, at habang hinawakan ang mukha ni All for One, siya ay nagpakawala ng point-blank na pagsabog, muli para sa ilang dahilan na alala ni All for One ang ikalawang gumagamit ng One for All. Pagkatapos na magpatama ng devastating na atake, si Bakugo ay nakaramdam ng matinding sakit pero balik sa kanyang dating sarili, malakas niyang isinigaw na siya ay nandito kung hindi kayang gawin ni Deku ang lahat ng nag-iisa, at dito nagtatapos ang My Hero Academia Chapter 405, kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod kong video.